kaparusahan ang nararapat sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napaparusahan ang babaeng yon. Magbabayad siya. Bibigyan ko siya ng alaala na kung makakayanan at mabubuhay siya, ay hindi niya makakalimutan. Toyang, huminahon ka nga! Hindi! Hindi ako hihinahon, Raul. Tingnan mong mabuti ang ating anak. Hindi ko maaatim na hindi siya ipaghiganti. Kagagawan niya ng asawa niyang higad. Lalagyan ko ng higad ang kanyang katawan. Tutal, kauri niya naman yon. Huwag ka mag-alala, anak ko. Pasasakitan ko ang mga taong gumawa nito sa'yo. Ibibigay ko ang parusa na hindi nila makakalimutan. Taon 1989, Mindanao. Isa ko sa mga nakasaksi sa kwento ng aking kaibigan na si Carlo. Nakita ko kung paano siya nasaktan at lumubog sa kanyang pighati na nararamdaman. Kabiguan para sa kanya ang ginawa ng kanyang asawa na ibinigay ni Carlo ang lahat sa kanya, magandang buhay, pagmamahal at katapatan. Masasabi kong ang napakapalad ng kanyang asawa dahil ang lalaking pinapangarap ng ibang babae na hindi mapalad sa asawa ay nasa kanya, ngunit sinayang at sinaktan niya lamang yun. Nakilala ko si Carlo sa ibang bansa na bahagi pa rin naman ng Asya. Pareho kasi kaming nagtatrabaho sa isang restaurant at magkasama sa mga sideline kapag tapos na ang aming trabaho. Masasabi kong isang huwarang asawa at magiging haligi ng tahanan si Carlo sa edad na 28 ay masyado nang nahasa ang kanyang utak para makilala na ang totoong laban ng buhay. Aniya, nagtatrabaho siya ng mabuti para sa kanyang asawa at sa magiging anak nila pagdating ng araw. Ay, itong ibang lahi talaga, oo. Mas marami pa ang chismis nila kaysa sa ginagawa. Hayaan mo na sila, tol. Basta tayo, malapit nang magbakasyon. Nakaw, tol, yung nanay ko di na magkanda-ugaga. Akalain mo, may ipapakilala daw sa akin na dalaga? Malapit ka na daw kasi mapag-iwanan. Isang numero na lang, wala ka na sa kalendaryo. Wala na nga ako sa Pebrero, tol eh. Hanggang 28 lang yun. Pero di bale, tol, nasa loto pa ako. Pero, tol, sigurado ka ba na pupunta ka sa lugar namin? Oo naman, kaya nga mauna ako sa iyong magbakasyon para masulit ko ang pamilya ko. Basta, text mo ako pag nasa Pinas ka na, ha? Isa pa, ayaw ko pang mag-asawa kaya iiwasan ko yung irereto ni nanay. Nagtawanan na lamang kami nung mga oras na yon. Nalaman ko rin na hindi pa pala alam ng kanyang pamilya na siya ay uuwi na. Nais umano niyang sorpresahin sila. Gusto niya na makita kung may magbabago ba sa kanila. Masaya kaming umuwi sa inuupahan naming apartment. Isang kanto ang pagitan ng apartment ko sa apartment ni Carlo. Minsan ako ang pumupunta sa kanya, minsan siya naman ang dumadalaw sa akin. Hindi nagtagal, dumating na ang araw ng aking pag-uwi. Sinulit ko ang panahon sa aking pamilya. Masaya ko kasi naipagawa na nila ang bahay namin at ang sarili kong bahay kung sakaling bubukod na ako sa kanila. Napawi ang lahat ng pagod ko sa aking nakita at sana ganito rin ang makikita ni Carlo kapag umuwi na siya sa kanila. Nang sa gayon ay mapawi ang lahat ng kanyang hirap. Makalipas ang isang buwan, umuwi na rin si Carlo. Hinintay ko siya sa paliparan at doon na kami magkikita papunta sa kanila sa Mindanao. Noong una ay ayaw ng aking nanay pero sinabi ko sa kanya na gusto ko ring magliwaliw dahil sa ibang bansa wala kaming panahon para sa aming mga sarili.
Masaya ko nang kami ay magkita. Masaya rin ako kasi ito ang una na mapapasyalan ko ang Mindanao. Hindi naman ako natatakot kahit nababalitaan kong mayroong mga aswang doon. Isa pa para sa akin, wala naman yung katotohanan at hindi pa napapatunayan. Tol, kumusta? Okay naman, Tol. Ikaw, kumusta ka? Malamang nasasabik ka ng makarating sa Mindanao. Sobra, Tol. Sabik na talaga akong makita ang asawa ko. Nako, alam ko na yan. Tiyak na matinding bakbakan yan. Nagtawanan na lang kaming dalawa hanggang sa dumating na ang oras ng aming pag-alis. Halos nasa 2 oras kaming nasa Himpapawid. Narating namin ang paliparan ng Davao City na noon ay larawan ng isang lumang syudad. Hindi pa masyadong maraming gusali, hindi katulad ngayon na isa na ito sa pinakamaunlad na lalawigan sa buong bansa. Sumakay kami ng bus na maghahatid sa amin sa lugar nila Carlo. Hindi pa sementado ang mga kalsada kaya puro alikabok ang makikita mo sa daan. May mga puno pang matatayog at mga magagandang bulubundukin. Panay ang linga ko sa paligid dahil napakadalang lang ng mga kabahayan na nakikita ko. Para maalis ang aking inip, nagbiro ako kay Carlo na ikinatawa niya naman ng husto. Tol, parang masyadong tahimik tong lugar na to ah. Hindi mo naman siguro ko ipapalapa sa mga kapitbahay mo sa inyo, no? Loko ka talaga kung ano-anong iniisip mo. Huwag ka mag-alala, mga vegetarian kami. Yun! Para klaro lang ba? Pero tol, totoo bang mga yun? Ewan tol, marami nagsasabi na totoo pero ako tol, sa 28 ko na sa mundo, di pa naman ako nakakakita. Mas naniniwala ako tol sa mga mangkukulam at mambabarang. Di ba? Alam mo na. Oo, nakaalala ko. Yung nanay mo, di ba? Pero ang mainam tol, nagbago na siya nang makilalang tatay mo. Ay, ang pag-ibig nga naman. Pag dumapo sa puso ni Numan, nagbabago ang lahat. Si tatay talaga tol ang tadhana ni nanay. Akalain mo, albularyo at mangkukulam, nagkaibigan? Di ba? Ako tol, kahit mambabarang itadhana sa akin, basta maganda, hindi ko aayawan yan. Ikaw talaga. Hindi lingid sa aking kaalaman ang lihim ng nanay ni Carlo. Hindi ko rin naman kinatatakutan ang pamilya niya dahil mabuting tao ang aking kaibigan, kaya natitiyak ko na ganoon din ang kanyang pamilya. Isa pa, wala naman akong kasalanan para matakot. Sigurado rin naman ako sa aking sarili na hindi ko lang basta kaibigan si Carlo, kundi matalik kaming magkaibigan na para ng magkapatid. Hindi ko na namalayan ng oras. Ginising na lamang ako ni Carlo nang nakarating na umano kami. Medyo malayo-layo pala ang biyahe. Pakiramdam ko buong araw akong nakaupo. Sulit ang 30 pesos sa biyahe namin na parang namumulot ng karayom sa daan. Mura pa ang pamasahe noon pero mahirap talagang kumita ng pera. Wow, tol, mukhang hindi naman masyadong libliban lugar ninyo. Wala naman sigurong baboy ramo dito, no? Liblib ang baryo, tol, pero hindi naman masukal. Kaya asahan mo walang baboy ramo dito. Ahas ang marami. Uy, ayos na yung ahas, tol. Wag lang baboy ramo. Ay, nako. Tara na nga. Masaya kaming naglalakad sa baryo ni na Carlo at namangha ako sa mga nakita ko, lalo na ang mga kapitbahay nila. Nakangiti sila habang binabati si Carlo at sa puntong yon umiiral na naman ang aking malikot na imahinasyon. Alam mo, tol, ganitong-ganito talaga yung napapanood kong mga palabas sa lugar ng mga aswang palangiti daw yung mga tao. Buti pa, maging manunulat ka na lang, tol. Ang dami mo naiisip. Oy, Carlo, nakarating ka na pala.
Abay, mukhang gumagwapo ka lalo ah. Salamat po, Mang Gustin. Malamig lang talaga doon at bihira ang araw kaya namumutla. Sige po, magkumustahan tayo mamaya. Napangiti naman ang matandang tinawag ni Carlo na Mang Gustin. Ngunit hindi pa kami masyadong nakakalayo ay narinig ko ang sinabi ng isang kapitbahay tungkol sa asawa ni Carlo. Hindi ko alam kung narinig niya rin yun. Pwedeng oo, pero hindi na lamang niya pinansin. Ang sabi kasi ng kanyang kapitbahay, Kawawang Carlo, hindi niya alam na iniiputan siya ng asawa niya sa ulo at ang matalik pa niyang kaibigan ang kalaguyo ng asawa niya. Pinagmasdan kong mabuti ang aking kaibigan. Hindi naman napawi ang kanyang ngiti. Makikita pa rin ang saya sa kanyang muka. Malamang hindi niya narinig ang sinabi ng kanyang kapitbahay. Parang ako patuloy ang sinukluban ng langit at lupa. Parang ako ang asawa ni Sanya dahil ako ang nasasaktan. Ayaw ko naman sabihin kay Carlo ang aking narinig. Dahil ayaw kong masira ang kanyang bakasyon, hahayaan ko na lamang na siya mismo ang makahuli kung sakaling totoo man ang sinasabi ng kanyang kapitbahay. Kahit Bisaya ang salita ay may mga salita namang nauunawaan ko, katulad ng iniputan at kalaguyo na kabit ang ginamit nilang salita. Kahit matalik niya akong kaibigan, may mga bagay talaga na minsan hindi na natin dapat pinakikialaman. Basta ang mahalaga ay hindi mo iiwan ang iyong kaibigan sa oras ng kabiguan. Dinadalangin ko na lamang na sana ay hindi yun totoo, pero alam ko na may katotohanan dahil hindi naman nila sasabihin yun nang walang basehan o hindi nila nakikita. Carlo, anak! Abay, naririto ka na! Raul! Ang anak mo nandito na! Aba, ikaw nga yan, Carlo! Nay, tay, kumusta po kayo? Mabuti naman anak, mabuti. Ikaw, kumusta ka na? Mukhang pumuti ka yata ng kaunti ah. Ay, maputla lang, tay. Siya nga po pala, may kasama po ako. Si Ricky po, tay, kaibigan ko sa ibang bansa. Isang Manila boy po, kaya kailangan magtagalog tayo. Magandang araw po. Aba, ba't hindi kayo nagsabi na darating kayo? Dali, sunod na ta. Natawa si Carlo nang tila ako ay naguluhan sa sinabi ng kanyang ina. Bisaya ang pangunahing salita dito sa Mindanao, ngunit hindi naman ako nahirapan dahil sila ang nag-a-adjust para sa akin. Sa totoo lang, mababait ang mga tao dito. Maalaga sila sa kanilang bisita at tinitiyak nila na hindi ka maiilang. Sabi ni nanay, pasok na daw tayo. Ang sulod sa Tagalog ay pasok o pumasok. Balang araw, matututunan ko rin yung salitang yan. Mukhang kakaiba kasi at nakakaaliw. Nako, lalo na pag nagbiro kami. Sasakitan tiyan mo sa kakatawa. At pumasok na kami sa loob ng kanilang bahay. Masasabi ko na maganda ang kanilang tahanan, na ayon sa tatay ni Carlo ay mula umano yon sa pinaghirapan ng kanilang anak. Dito nila ibinuhos ang perang ipinapadala sa kanila ni Carlo. Si Sanya naman umano ay dun sa kabilang bayan nagpatayo ng bahay para malapit sa paaralan. At kung magkakaanak sila ni Carlo ay hindi na yon mahihirapan pa sa pagpasok. Hindi pa po alam ni Sanya na nandito na ako. Nadadalaw niyo po ba siya sa bayan? Ay, hindi pa kami nagagawi sa bahay ninyo buhat nung lumipat siya. Naging abala rin kasi kami dito. Pero madalas siyang nagagawi dito para dalhan kami ng mga gulay, karne at isda. Sigurado magugulat si Sanya, tol, kapag nakita ka. Maganda rin siguro yung naipatayo niyang bahay para sa inyo. Sana nga, tol. Mamaya pupuntahan natin siya sa bayan. Napatango na lamang ako, pero sa totoo lang,
may bahagi sa loob-loob ko na nagigilty ako dahil sa aking narinig. Ngunit ayaw ko naman yung sabihin sa aking kaibigan dahil sabi ko nga may mga bagay na hindi na dapat pinakikialaman. Ilang sandali pa, naghanda na si Nanay Toyang ng pananghalian. Pagkatapos kumain, ay pinaplano naming pumunta sa bayan para sorpresahin ang asawa ni Carlo. Napagpasyahan namin na dito ko mananatili sa kanilang bahay na para sa akin ay mas ayos, mas tahimik kasi rito kumpara sa bayan. Nang matapos kaming mananghalian ay umalis na kami para puntahan ang kanyang asawa. Bahagya pang nakipag-usap si Carlo sa mga kapitbahay nila at ako ay kanyang ipinakilala. Ang iba ay namamanghang makita ko. Noon kasi kapag may mga dayo sa lugar, lalo na Tagalog o English o kahit ibang salita ay namamangha sila. Ang ganda na ng bayan ah. Ang laki na talaga ng ipinagbago rito. Dati hindi ganito to eh. Matagal na ba pre yung 3 taon? Bata ka pa pala tol nung ikasal. Bilib din ako sa iyo ah. Ang bata mo nag-asawa. Ganito talaga sa probinsya tol. Ang babata pa nag-aasawa na, lalo na kapag ganitong lugar. Pero di naman ako nagsisisi tol. Kasi mahal ko naman yung pinakasalan ko. Tama ka tol. Baka kung may malaman kang katotohanan, baka pagsisihan mo na. Ano? Teka, ayos ka lang ba? Kanina pa ako nagsasalita, parang wala ka sa sarili ah. Ay, pasensya na tol. Ano nga yung sinasabi mo? Yan, kasi wala ka sa sarili mo. Ano bang iniisip mo? Wala tol. Naiisip ko lang na kung nag-asawa din ako katulad mo sa murang edad, ano kaya ang buhay ko ngayon? Siguro, hindi tayo nagkakilala sa abroad. Di rin, tol. Tadhana talaga na magkakilala tayo. Natatawa kaming dalawa nang sabihin ni Carlo na nandito na kami sa kanilang bahay. Maganda naman ang kanilang tahanan. Halatang maayos na naipundar ni Sanya ang kanilang naipon. Balita ko kasi may negosyo din sila sa bayan na gulayan, prutasan at isdaan. Bagay na aking hinahangaan sa asawa ni Carlo, kung hindi ko lang sana narinig ang sinabi ng kanyang kapitbahay. Agad kaming pumasok at nagulat ang mga nasa loob nang kami ay makita. Agad na tumayo si Sanya na noon ay nakikipag-usap sa isang lalaki sa sala. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita si Carlo. Ganoon din ang lalaki. Nagulat din yun. Gusto ko sanang sabihin na para silang nakakita ng multo, pero pinigilan ko lamang ang aking sarili. Mahal? Ikaw nga ba talaga yan? Kailan ka pa dumating? Kararating ko lang, mahal. Marcus, pare, nandito ka pala. Napatingin ako sa lalaking nagngangalang Marcus. Ito kaya ang sinasabing matalik na kaibigan ni Carlo. May kaibigan bang inaahas ang asawa ng kanyang kaibigan? Kung totoo ngang may relasyon sila, ibig sabihin, totoo rin na may ahas dito sa kanilang lugar. Oo pre. May pinaayos kasi si Sanya. Pinaayos ko mahal kay Marcus yung tubo ng lababo natin. Mabuti na lang wala siyang pasok ngayon kaya nakisuyo na ako. Kumusta ka na nga pala pre? Kaibigan mo? Napatingin naman sa akin si Sanya. Sakalang din niya napansin na may kasama pala ang kanyang asawa. Hindi ko alam pero iba talaga ang aking kutob. Pakiramdam ko merong namamagitan sa kanilang dalawa. Ayaw kong isipin na kakatapos lang nilang gumawa ng milagro dahil pawis na pawis pa ang lalaki. Oo, kaibigan ko siya sa ibang bansa at taga Maynila siya kaya hindi siya masyado nakakaintindi ng salita natin. Kung magtatagal ka dito, tiyak, maiintindihan mo rin ang Bisaya. Plastic naman nito, sarap bangasan eh. Naku,
malaman ko lang na totoong balita, babasagin ko yung pagmumukha mong ahas ka. Oo nga, sabi pa naman ni Carlo na mas nakakatuwa magbiruhang Bisaya. Totoo yan. Pre, dahil nandito ka na, mag-inom na tayo. Magpapakuha ko ng lambanog, ha? Umiinom ka ba ng lambanog, pre? Prehin mo yung mukha mo. Black eye ang kita dyan eh. Di ko pa nasubukan. Mamaya subukan natin. Napangiti naman siya at tumango, saka sinabing kukuha siya ng lambanog at babalik. Iniligpit niya ang bag na dala niya na tila wala naman akong nakita na kagamitan sa pag-aayos ng tubo ng lababo. Nasa kanila ni Sanya ang mga mata ko dahil nais kong makumpirma ang bagay na kutob ko. Yumakap siya kay Carlo at nagpaalam. Kinamayan din niya ako at pagkuway nagpaalam kay Sanya. Hindi nga ako nagkakamali, mayroong namamagitan sa kanila dahil sa paraan ng kanilang tinginan. Makikita sa mata ng lalaki ang matinding pait at selos, habang tila nalulungkot naman si Sanya. Mahal, bakit hindi ka nagsabing darating ka? Di sana nakapaghanda ako ng pananghalian natin. Hindi tuloy ako nakapagluto. Gusto ko kasi talagang sorpresahin ka, mahal. At isa pa, nagtanghalian na kami sa bahay, kaya ayos lang kami. Hindi bale, ipaghahanda ko na lamang kayo ng masarap na hapunan at masarap na pulutan para naman may laman ng tiyan nyo kapag magiinuman na kayo. Salamat, mahal, ha? Kinagabihan, bumalik nga si Marcus kasama ang ilan sa kanilang mga kaibigan. Ipinakilala naman nila ako sa mga yun. Nagsimula ang aming inuman at masaya naman kaming nagkakausap. Ganun pa man, pasimple akong napapatingin kay Marcus na panay ang lingon sa loob ng bahay ni na Carlo. Hindi ako nagpapahalata. Napatingin ako sa mga kasama ko, lahat sila halos ay lasing na. Ako kasi hindi talaga madaling malasing. Malakas ang tolerance ko pagdating sa alkohol kahit na anong alak pa yan. Napatingin ako kay Carlo na lasing na rin. Nagtaka ko dahil hindi naman madaling malasing ang aking kaibigan. Napaisip ako na sa lambanog lang pala siya matutumba. Nasa ganoon akong pag-iisip nang makita kong tumayo si Marcus at nagpaalam para umihi. Tumango lang ako, ngunit hindi niya alam, palihim ko siyang sinundan. Sa likod ako dumaan kung nasaan ang kusina ni Sanya. Anong ginagawa mo dito? Baka mahuli ka ni Carlo. Huwag ka mag-alala, mahal ko. Lasing na ang asawa mo. Hayaan mo na ako. Ngayong nandito na yan, hindi na natin magagawa yung gusto natin. Huwag dito. Baka biglang may pumasok. Dito na lang tayo para makita mo kung may papasok. Dali na. Sabik na ako sa iyo eh. Umalis ako bigla dahil hindi ko na nakayanang makita ang panglolokong ginagawa nila sa aking kaibigan. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Carlo ang aking nakita. Baka hindi siya maniwala sa akin. Kailangan kong gumawa ng magandang plano na magpapalantad sa kanilang ginagawa. Bumalik ako sa aming pwesto at nagkunwaring umiinom. Nakita kong bumalik na rin si Marcus at makikita ang maaliwalas nitong muka. Tapos na ba? Nakaraos ka na? Ha? Anong ibig mong sabihin, pre? Makakalimutin ka ba? Sabi mo kanina, ihing-ihi ka na. Di nakaraos ka na. Magaan na ba pakiramdam mo? Oo. Ganito kasi talaga ako kapag umiinom eh. Palagi ako naiihi. Sayang yung iniinom mo, iihi mo lang. Mukhang tayong dalawa na lang ang magtutuloy nitong inuman ah. Inom pa na marami ka pang maiihi. Natawa siya sa aking sinabi. Hindi ko alam kung nahuhulaan niya ang ibig kong sabihin. Pinigilan ko ang inis sa kanya. Balak ko na sana siyang lasunin ng gabing yon. Nagtimpi lamang ako at pinakalma ang aking sarili.
Hindi nagtagal, nagpaalam na rin sila ng kanyang mga kaibigan. Dinala ko naman si Carlo sa loob ng bahay. Nang makapasok kami, ay agad naman akong tinulungan ni Sanya na maipasok sa kanilang silid si Carlo. Kinabukasan, umuwi muna ako sa bahay nila Carlo sa bukid. Alam ko na ang daan papunta sa kanila, kaya mag-isa na lamang ako. Tulog pa si Carlo, pinataob siya ng lambanog. Hindi mo mapapataob sa mga whiskey at beer, pero napataob ng lambanog. Hindi niya tuloy nakita ang pagtataksil ng kanyang asawa at ang pang-aahas sa kanya ng matalik niyang kaibigan. Para sa akin, walang totoong kaibigan na gagawin ang ganung bagay sa kanyang itinuturing na para ng kapatid. Oh, anak Ricky, mag-isa ka lang ba? Opo, Nay. Lalasing po kagabi si Carlo kaya tulog pa siya nung umalis ako. Nagkape ka na ba? Hindi pa nga, Tay. Bumili ako ng pandesal para dito na magkape. Ay, tamang-tama ang dating mo. Magkakape pa lamang kami ni Tatay Raul nyo. Ako nang bahala magtimpla, ha? Masaya kaming nagkakape hanggang sa nagpaalam si Nanay Toyang na magluluto na ng agahan. Kami naman ni Tatay Raul ay abala sa pagpapakain ng kanyang mga alagang hayop. Marami kasi talaga silang mga alaga. Nang matapos naming pakainin yon, naupo ako sa lilim ng puno kung saan kami nagkakape. Hindi ko namalayan ang paglapit ni Tatay Raul dahil sa napakalalim ng aking iniisip. Anak, mukhang malalim ang iniisip mo, ha? Tay, tila may bumabagabag sa'yo. Ano ba ang problema mo? Nababagot ka na ba rito? O namimiss mo na ang pamilya mo? Naku, hindi po ganun, Tay. Sanay akong mawalay sa pamilya ko ng matagal. Katunayan, masanay ako na palaging malayo sa kanila. Ay, mukhang mabigat ang dala-dala mo sa loob mo. Masyadong malalim ang pagbuntong hininga mo. Maaari kang magbahagi sa akin. Ituring mo na akong ama mo dahil alam kong mabuti kang tao at kaibigan ka ng anak ko. Ay, Tay, matagal na po bang magkaibigan si Marcos at si Carlo? Oo, simula nung bata pa sila ay magkaibigan na silang dalawa. Para na nga magkapatid ang mga yan dahil may pagkakataong dito na natutulog si Marcos. Matagal na nga, pero ba't nagawa niyang ahasin ng kaibigan niya? Bakit mo nga pala naitanong? Napatingin ako kay Tatay Raul. Ngumiti naman siya sa akin. Makikita sa kanyang muka ang pagiging mabuting tao. Muka na marami nang natulungan. Muli akong napabuntong hininga. Pakiramdam ko napakalaking pasanin ang aking daladala sa aking kaloob-looban na hindi ko alam kung paano babawasan. Magsabi ka lamang at ako'y makikinig. Ay, Tay, wala po ako sa lugar para magsalita, pero hindi ko maatim na parang iniiputan si Carlo sa ulo ng asawa niya. Matalik kong kaibigan si Carlo at itinuring ko na rin siyang nakababata kong kapatid, kaya nasasaktan ako sa nangyayari, Tay. Teka, ano ba ang ibig mong sabihin? Sasabihin ko, Tay, pero huminahon lang po kayo, ha? Huwag kayong mabibigla. Ay, si Marcos at si Sanya po, niloloko si Carlo. May namamagitan po sa kanilang dalawa. Ako mismo nakakita sa kusina sa ginagawa nilang pagtataksil sa kaibigan ko. Pero bago yan, narinig ko na sa isang kapitbahay niyon tungkol dyan nung dating namin dito kahapon. Nagulat si Tatay Raul sa aking sinabi, ngunit mas pinili niyang ikalma ang kanyang sarili. Nakiusap siyang wag munang ipaalam kay Nanay Toyang ang aking natuklasan dahil ayaw niyang may gawing hindi maganda ang kanyang asawa. Napapatingin naman siya sa akin habang sinasabi ang katagang yun. Hindi na rin ako naggulat kung ano ang kanyang ibig sabihin dahil naiintindihan ko. Sabi ko nga,
hindi naman lihim sa akin ang totoong pagkatao ni Nanay Toyang. Ilalantad ko ang kataksilan nila, Tay. Hindi ako papayag na parang ginagawa nilang tanga si Carlo. Mabuting tao ang anak ninyo. Hindi niya dapat maranasan ng ganun. Ay. Masaya ako, Ricky, dahil nagkaroon ng kaibigan ng aking anak na katulad mo. Nasa ganoon kaming tagpo nang dumating sina Carlo at Sanya, kasama ang walang hiyang si Marcus. Napaisip ako kung gaano ba kakapal ang mukha ng lalaking yon na nagawa pang sumama sa kanilang bahay. Naramdaman kong mahigpit akong hinawakan ni Tatay Raul sa aking balikat. Napatingin ako sa kanya. Napatango pa siya na tila ba sinasabing magkunwari kaming walang alam. Tol, narito ka na pala. Iniwan mo ako dun ah. Nagmano sila nang makalapit kay Tatay Raul. Napahawak pa ako sa kanyang balikat na tila pinapakalma siya dahil nanggagalaiti na siya nang magmano si Marcos at Sanya. Nakita ko namang pigil na pigil si Tatay Raul sa kanyang galit. Nasa ganoong kaming tagpo nang tawagin ni Aling Toyang si Carlo at sabay-sabay silang lumapit kay nanay at nagmano. Tay, kalma lang ha. Akala ko ba huwag tayong magpapahalata? Parang mauuna ka pang manuntok eh. Kalma lang, Tay. Relax ka lang. Ay, alam ko na ang pakiramdam mo, anak. Talaga namang nakakapanggigil nga pala. Iba pala kapag kaharap mo na sila. Oo nga, Tay. Basta huminahon ka lang. May lalantad din natin yan. Sabay pa kaming napatingin kay Nanay Toyang nang tinawag niya kami para mag-agahan. Napatango pa kami ni Tatay sa isa't isa at sabay na pumasok sa loob ng bahay. Naabutan pa naming dalawa na nakaupo na ang tatlo kasama si Nanay Toyang. Halina kayo't mag-almusal na tayo. Masaya si Carlo na nagkukwento tungkol sa kabataan nila ni Marcus, kung paano umano naging saksi ang tahanang ito sa kanilang pagkakaibigan. Tawang-tawa naman si Marcus habang pinapakinggan ang kwento ni Carlo. Sa totoo lang, parang gusto ko siyang bangasan nung mga oras na yon. Pakiramdam ko, nag-akyatan lahat ng dugo ko sa ulo dahil sa inis na aking nararamdaman. Nakakatuwang isipin na ang tahanang ito ang piping saksi sa lahat ng karanasan ninyo. Kung makakapagsalita lang sana ang tahanan, no? Para maikwento niya nangyayari sa loob niya, pribado man o hindi. Hindi ba, Sanya? Nagulat sila sa aking sinabi, maliban kay Tatay Raul. Nakita ko namang tila namutla si Sanya, habang si Marcos naman ay tila ba pinagpapawisan. Nasa ganoon silang pagkagulat nang tumawa ko ng malakas at inayos ang aking pagkakaupo. Para malaman natin, Sanya, kung nung kabataan nila napag-uusapan ba nila mga babae o kung sino bang unang naging nobya ng mga babaeng yan. Oo nga. Balita ko, maraming nagkakagusto kay Carlo nung kabataan niya. Nako, si Marcus ang maraming naging kasintahan. Naalala mo si Tanya, Marcus? Sabi mo, una't huling pag-ibig mo yon, di ba? Napatingin ako kay Marcus na napapatingin sa tila galit sa kanyang si Sanya. Payak naman siyang tumawa at sinabing bata pa lang siya noon. Isa pa, nasa Maynila na umano si Tanya at malabo nang makabalik pa dito sa kanilang lugar. Paano kung bumalik si Tanya? Anong gagawin mo, Marcus? Malabo na yun, pre. Baka nga may asawa na yun eh. Kung sakali lang naman, wala naman sigurong magagalit, di ba? Kaya, halimbawa lang naman, may magagalit ba, pre? Ay, wala naman. Kung babalik siya, hindi ko pa alam. Depende siguro sa sitwasyon. Nang matapos kaming mag-agahan, sinabi ni Tatay Raul na kung maaari ay dito muna mamalagi si Sanya sa kanilang bahay.
Tutal 3 naman ang kanilang kwarto. Para naman mas makasama nila ng matagal si Carlo bago bumalik ng ibang bansa para muling magtrabaho. Sa una, nag-aalangan si Sanya pero kalaunan ay pumayag din yon. Makahulugan pa kaming nagkatinginan ni Tatay Raul. Maya-maya, nagpaalam na si Marcus at sinabing babalik na lamang sa ibang araw. Inaya niya pa kami na muling mag-inuman. Sa isip-isip ko, lalasingin niya na naman si Carlo para makaskor na naman kay Sanya. Isang araw, umalis si Sanya papunta sa bayan. Aniya, may kukunin lang siyang damit dahil halos basa lahat ng kanyang kasuotan. Paanong hindi mababasa? Nilabhan niya kahit hindi naman labahin. Para-paraan talaga para lamang siya ay makatakas. Pumayag naman si Carlo at sinabihan niya pa ito na huwag magtatagal at huwag magpapaabot ng dilim. Nang makaalis na ang babae, inaya ko naman si Carlo kinahapunan na pumunta sa bayan at mamili ng mga ulam. Sinabi ko pang sakto lang din at isabay na namin pabalik si Sanya. Pumayag naman siya at umalis na kami. Tila ba hulog din ng langit na naroon ang kanilang mga kapitbahay na nagkukwentuhan. Kawawa naman si Carlo, no? Napakabuting tao pero niloloko ng asawa. Naramdaman kong bumagal ang lakad ni Carlo na tila ba nakikinig sa usapan ng kanilang mga kapitbahay. Tinanong ko pa siya kunwari bakit mabagal siyang maglakad at sinenyasan niya lang ako na huwag maingay. Naku, hayaan mo na. Malalaman din niya ni Carlo. Ang mabubuting tao, hindi pinababayaan ng Diyos. Mahuhuli niya rin niyang sina Marcus at Sanya. Nagulat na lamang ako nang dali-daling sumakay sa karosa ng kalabaw si Carlo. Hindi pa uso ang tricycle sa kanila nung panahong yun. Kung hindi ka sasakay sa karosa ng kalabaw, ay maglalakad ka ng 30 minuto bago makalabas sa baryo. Pagkatapos ay sasakay ka ng padyak papunta sa bayan, na kung tatakbuhin mo ay mauuna ka pa siguro na makarating sa iyong patutunguhan. Depende na rin sa pagpadyak ng nagmamaneho nito. Pagdating namin sa bahay ni Sanya ay mas tumindi pa ang usap-usapan na kung si Carlo umano ang kanyang asawa, ay kaano-ano naman nito si Marcus na siyang pinakikilala ni Sanya na kanyang kinakasama. Napakuyom ang kamao ni Carlo at dali-daling pumasok sa loob ng bahay. Diretso sa kwarto nilang mag-asawa at maging ako mismo ay nagulat sa tagpong aming nasaksihan. Mga hayop kayo! Napakasasama nyo! Hayop ka, Marcus! Traidor ka! Carlo, mahal! Hayaan mo ko magpaliwanag! Lumayo ka sa akin! Nakakadiri ka! Paliwanag? Ano pang ipapaliwanag mo, Sanya? Rinig na rinig namin ang lahat. Dito nyo pa ginagawa mismo sa pamamahay ko na pinaghirapan ko sa ibang bansa? Ang kapal ng mukha mong malandi ka! Kung anong ganda at amo ng iyong muka, punong-puno lang pala ng pagbabalat kayong pagkatao mo. Nakakadiri ka! Tama na, pare! Pare? May gana ka pang tawagin akong ganun? Kapal naman ang mukha mo. Ahas ka, Marcus. Itinuring kitang kaibigan at para ng kapatid. Pero ito pang igaganti mo sa akin sa lahat ng kabutihan ko? Ang sabi ko, bantayan mo, hindi mo ahasin. Mga hayop kayo. Ang sasama nyo. Lumayas kayo dito. Layas! Carlo, mahal ko, patawarin mo ako. Nangungulila lang ako sa'yo. Carlo! Bitawan mo ako. Nandidiri ako sa'yo. Nangungulila? Sanya, nasa malayo din ako. Pero kahit kailan hindi ko ginawa sa'yo yung ginawa mo sa akin. Wala kang kwenta. Carlo, mahal ko. Tama na, Sanya. Ang mabuti pa ay bigyan mo muna siya ng panahon. At ikaw namang gago ka. Etong sa'yo. Kulang pa yan sa kagaguhan mo. Hinabol ko si Carlo, ngunit hindi ko na siya makita. Kinabahan ako dahil baka kung ano ang gawin niya sa kanyang sarili.
Panay sigaw ko na parang naghahanap ng batang nawawala. Hindi ko na alam kung ano ang aking gagawin. Isang padyak driver ang nagsabi na hinatid niya si Carlo sa may ilog, kaya dali-dali akong sumakay sa kanya para magpahatid din doon. Mainam na lamang at may kabataan pa ang nagmamaneho, kaya mabilis ang kanyang pagpapatakbo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko si Carlo sa tabi ng ilog na wari ko'y magpapakalunod. Kaya dali-dali akong bumaba, pati ang padyak driver ay bumaba na rin. Carlo! Carlo! Tol! Tol, hayaan mo na ako mamatay. Tol, hindi silang dahilan para tapusin mong buhay mo. Kung magpapakamatay ka, para mo na rin sinabing talo ka, Tol. Niloko nila ako, Tol. Ang sakit. Niloko nila ako. Carlo! Bakit ka tumalon, Carlo? Hihingi na sana ako ng tulong nang biglang tumalon ang padyak driver at dali-daling sinagip si Carlo na sa kabutihang palad ay di pa nalunod ng husto. Inuwi namin si Carlo, maging ang kanyang mga kapitbahay ay nag-alala nang makita siya na parang lantang gulay at basang-basa dahil sa pagtalon sa ilog. Ay, Diyos ko! Carlo! Anak! Anong nangyari sa'yo? Iniakyat ng mga kapitbahay ang nananamlay na si Carlo habang panay naman ang iyak ni Nanay Toyang. Tay, natuklasan po ni Carlo ang lahat. Muntik na siya magpakamatay. Tumalon po siya sa ilog. Ay, ito na nga ba ang kinakatakutan ko? Tiyak akong hindi papayag ang Nanay Toyang mo na hindi makaganti. Sabay pa kaming napatingin sa bahay nang biglang nagsisigaw sa iyak si Carlo. Maging si Nanay Toyang ay napapasigaw na rin. Nagkatinginan pa kami ni Tatay Raul bago umakyat sa taas. Nakasalubong pa namin ang mga pababang kapitbahay. Anak, ano ba nangyari sa'yo? Napaano ka ba? Hayop. Mga hayop sila. Mamatay na kayo, mga hayop kayo. Mamatay na kayo. Anak, Carlo, huminahon ka. Ano ba nangyari? Ricky, anong nangyari sa kanya? Napayuko na lamang ako nang magtanong si Nanay Toyang. Sa halip na sumagot, ay humikbi na rin lamang ako ng palihim. Sa totoo lang, marami akong kinatatakutan noong mga oras na yun. Natatakot ako na baka makagawa ng kasamaan si Nanay Toyang na alam kong isang mabuting tao. Alam ko kasi, maliban sa kwento ni Carlo, ang mga kapitbahay din ang nagpapatunay na isa siyang mabuting tao sa kabila ng pagkakaroon niya ng itim na kapangyarihan. Ayon sa kanila, wala pa namang sinasaktan si Nanay Toyang sa kanyang mga kapitbahay. Madalas pa nga silang tulungan noon sa tuwing sila ay may karamdaman sa pamamagitan ni Tatay Raul. Nagtutulungan sila na manggamot ng mga taong kinulam ng kapwa mangkukulam at mambabarang ni Nanay Toyang. Gusto ko na mamatay. Hayop ka, Marcos. Tinuring kitang kaibigan pero inahas mo ko. Bakit ang asawa ko pa? Bakit? Nanlaki ang mga mata ni Nanay Toyang nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Makikita mo sa kanyang mga mata ang gulat at pait sa narinig. Napayuko na lamang ako nang mapatingin siya sa akin para kumpirmahin kung totoo ba ang kanyang narinig. Totoo ba ang sinabi ng aking anak? Ricky, umamin ka sa akin. Pinagtaksilan ba siya ng kanyang asawa at ni Marcos? Nanay Toyang, opo, totoo po yun. Mga hayop na yon! Humanda sila sa akin! Asawa ko, Toyang, Noy, huminahon po kayo. Ano ang kasalanan ng aking anak? At bakit ginawa nila yon?
Naging mabuti tayong mga magulang kay Sanya at hindi natin siya pinag-isipan ng masama. Nagpapakahirap ang anak ko sa ibang bansa para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ano ang ginawa niya? Gaganti ako. Gagantihan natin sila, anak ko. Oh, Toyang, kung ano man yung iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Kaparusahan ang nararapat sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko napaparusahan ang babaeng yon. Magbabayad siya. Bibigyan ko siya ng alaala na kung makakayanan niya at mabubuhay siya, ay hindi niya makakalimutan. Toyang, huminahon ka. Hindi ako hihinahon, Raul. Tingnan mong mabuti ang anak natin. Hindi ko maaatim na hindi siya ipaghiganti. Kagagawan niya ng asawa niyang higad. Lalagyan ko ng higad ang katawan niya. Tutal kauri niya naman yon. Huwag ka mag-alala, anak ko. Masasakitan ko ang mga taong gumawa nito sa iyo. Ibibigay ko ang parusa na hindi nila makakalimutan. Toyang naman, hayaan mo na lamang na Diyos ang magparusa sa kanila. Mauunawaan ng Diyos ang gagawin ko dahil mararamdaman din niya kapag nasaktan ang kanyang anak. Ganyan din ang nararamdaman ko ngayon, Raul. Nasasaktan ako para sa ating anak. Napuno ng pighati ang araw na yon. Naiintindihan ko si Nanay Toyang dahil kung ang nanay ko ang may kapangyarihan katulad niya ay gagawin din noon ang lahat para sa akin. Nasa balkonahe kami ng bahay kasama si Carlo na tila wala sa kanyang sarili. Palagi lang itong umiiyak at nauunawaan ko kahit hindi ko pa nararanasan ang magmahal, ay naiintindihan ko ang sakit na kanyang nararamdaman. Nasa ganoon kaming tagpo nang biglang dumilim ang kalangitan. Napatayo pa ko habang pinagmamasdan ang paligid. May namumuong maliliit na kidlat sa likod ng maitim na ulap. Napatingin ako kay Mang Gaston nang siya ay magsalita. Kapitbahay siya nila Carlo na naroroon sa bahay nila nanay nung mga oras na yon. Ginising nila ang natutulog na dyablo sa loob ni Toyang. Alam mo ba, Ricky, mas mahirap galitin ang mga mababait na tao dahil kapag sila ay nagalit, napakabangis. Narinig ko ng malinaw ang bawat katagang binibigkas ni Nanay Toyang mula sa isang silid na ipinagbabawal niyang aming pasukin. Maririnig ang kanyang sigaw sa aming kinaroroonan mula sa loob ng kanyang kinalalagyan. Diyos ng kadiliman, dinggin mo ang panawagan ng iyong abang lingkod. Pakinggan mo ang pagsusumamo ng puso ng isang inang nasasaktan. Ito ang aking alay. Ipagkaloob mo lamang ang aking hiling. Pahirapan mo ang 2 taong nagtaksil sa aking anak. Malalakas na kulog at kidlat ang namayani sa buong paligid. Napayuko kami ni Mang Gaston sa takot na baka tumama ang kidlat sa aming kinaroroonan. Sinabi ni Mang Gaston na wag munang tatayo dahil mapanganib pa. Hinila ko naman si Carlo na sa mga panahong yon ay panay pa rin ang iyak. Mga higad ang ipapadala ko sa katawan ni Sanya. Tuwing sasapit ang 6:00 ay susuka siya ng higad na halos kanyang ikamatay. Dinggin mo, Diyos ng kadiliman, ang aking pagsusumamo. Sa tuwing sasapit ang 6:00, susuka ng sinulid ang lalaking si Marcos. Hindi mapuputol at titigil sa paglabas ang sinulid hanggang sa matapos ang 6:00. Dinggin mo, Hari ng Kadiliman. Dinggin mo ang iyong abang lingkod.
Halos mapasigaw kami at ang iba pang mga kapitbahay nang biglang may tumamang napakalakas na kidlat sa isang malaking puno. Sinabayan pa ng nakakatakot na tunog ng kulog na akala mo'y bilyong tambol ang pumupukpok sa langit. Dumilim bahagya ang paligid na sinabayan pa ng malakas na hangin. Ilang minuto rin ang itinagal noon at bigla ring lumiwanag. Nagkatinginan pa kami ni Mang Gaston nang maging maaliwalas na ang buong paligid. Maya-maya, dumating si tatay na hingal na tila galing sa pagtakbo. Ay, nagawa niya na, Raul. Diyos ko, patawarin niyo po ang asawa ko. Samantala, sa bayan kung saan ako nagtungo para makibalita, ay nalaman ko ang naging kalagayan ni na Marcus at Sanya. Ayon sa mga kapitbahay ay nagsusuka umano si Marcus ng sinulid tuwing sasapit ang 6:00. Ang duda nila ay kinulam ang binata. Sa bahay nila Carlo ko naman lagi para magmatsyag. Utos din yon ni Tatay Raul para makibalita kung ano ang nangyayari. Mag-6:00 na noon nang makarinig ako ng takbuhan ng mga tao. Pakiramdam ko'y papunta sila sa bahay ni Marcus. Walang dalawang sabing ako ay bumangon at pumunta sa kanilang bahay. Maging ako ay nagulat sa aking nasaksihan. Nagsusuka ng sinulid si Marcus, sinulid na pantahin ng damit. Nagsisigawan ang kanyang mga magulang dahil sa takot. Ay, Diyos ko, tiyak kinulam ang batang yan. Parusa yan sa pakikipagrelasyon niya sa asawa ng iba. Ang babaeng yun naman talaga ang malas sa buhay ni Marcus. Ang pagkakaalam ko ay ayaw naman sana ni Marcus, pero mapilit yung babae. Bali-balita na hindi lang naman daw si Marcos ang inaakit niyang si... Ano nga ang pangalan nun? Sanya? Salot yan sa bayang ito, kaya ayan, pinarurusahan din. Balita ko'y umuwi yun sa kabilang bayan buhat nung nahuli ng asawa niya sila ni Marcos. Ayun, kinulam o binarang din yata. Hindi ako nagpahalata na kilala ko ang mga pinag-uusapan nila. Hindi ko alam kung dapat ba kong maging masaya sa sinapit ng dalawa. Ngunit kasalanan din nila ang nangyari. Kung hindi nila sinira ang tiwala ni Carlo, ay hindi naman sila mapaparusahan. Napatingin ako kay Marcus nang halos magmakaawa na ito. Kitang-kita sa mukha niya ang matinding paghihirap. Patawarin mo ko. Inakit niya lamang ako. Matindi ang pagsusuka ni Marcus na may kasama ng dugo. Halos mapigtas na rin ang kanyang mga ugat sa leeg at lumuluwa na ang mata sa kakasigaw. Muli akong napatingin sa loob nang sumigaw ang kanyang magulang. Halos masuka rin ako sa nakita na ang suka niya'y may kasama ng uod. Ang kanyang balat ay lumulobo na akala mo ay may lalabas na kung anong insekto. Pumuputok yon na tila tinutusok ng karayom at naglalabasan buhat doon ang maliliit na ipis. Ay, Diyos ko! Ang mabuti pa'y tumawag na kayo ng albularyo! May isang dalaga ang tumatakbo at sinabing may albularyo daw sa bahay ni Sanya. Maaari nilang dalhin si Marcus doon. Dali-dali namang binuhat si Marcus ng kanyang mga kapitbahay. Ngunit halos masuka sila nang buhatin nila ito. Puro sugat na ang katawan ng binata at malansa ang amoy. Samahan pa ng mga uod at ipis na lumalabas sa kanyang katawan. Buhay pa ang lalaki pero siya ay inuuod na. Kalunos-lunos ang kanyang sinapit. Kung nagulat ako kay Marcus, ay mas nagulat ako sa nangyayari kay Sanya. Nakita ko siyang parang sinasapian at nangingisay habang may lumalabas na uod sa kanyang bibig. Ang nakakadiri pa,
mabuhok ang mga uod na kilala sa tawag na higad. Makatirin yun kapag dumapo ang mga buhok nito sa iyong katawan. Diyos ko po, mahabaging langit! Matindi siguro ang galit ng nagpabarang sa kanila. Sabi ng kapitbahay. Napalingon na lang ako sa loob ng bahay nang tumayo ang albularyo at napailing-iling. Nakapagpahinga na ang dalawa. Pagtingin ko sa rilong pambisig ay mag-aalas 7 na ng gabi. Matindi ang galit ng nambarang sa dalawang ito, at iisa lang ang gumawa noon. Nakagawa sila ng kasalanan. Ang lalaking ito ay kabit ng anak ninyo. Nagulat ang ina ni Sanya sa kanyang narinig at napaiyak na lamang. Aniya, hindi siya makapaniwalang nagtataksil ang anak niya kay Carlo, gayong napakabuti ng lalaki at ng pamilya nito. Alam na alam din niya kung gaano kamahal ni Carlo ang kanyang anak. Si Carlo lamang ang makakapagpatigil nito, dahil nagawa lamang ng mambabarang ang bagay na ito para kay Carlo. Ang kasalanan ay may kaparusahan, at ang kaparusahan may kaakibat na kamatayan. Ang paghingi ng tawad ang tanging paraan para maibsan ang galit. Walang kahit anong gamot ang makakapagpagaling sa kulam o barang dahil sa kasalanan. Ang sumpa na dahil sa inggit ng ibang tao, madaling gamutin. Pero ang barang dahil nakagawa ka ng kasamaan sa kapwa mo tao, ay siyang walang gamot, maliban sa paghingi ng kapatawaran. Umuwi ako matapos kong masaksihan ang lahat. Nakita ko si Tatay Raul na nakaupo sa bakuran habang si Carlo ay nasa balkonahe pa rin at walang imik. Nang makita ko ni Tatay Raul ay agad siyang lumapit sa akin. Ako naman, napabuntong hininga na lamang saka umupo. Tay, kung makikita mo lang ang kanilang sitwasyon, kahit ikaw, maaawa ka. Noon, hindi ako naniniwala sa mga kulam at barang, pero nung makita kong sinapit nilang dalawa, masasabi kong totoo nga po talaga. Kasalukuyan kaming nasa bakuran sa may lilim ng puno kung saan mayroong upuan. Maririnig mo ang tunog ng mga kuliglig na sumasabay sa simoy ng hanging panggabi. Nakatingin ako sa silid ni Carlo kung saan maririnig ang kanyang pag-iyak. Nararamdaman ko ang sakit na kanyang dinaranas nung mga panahong yun. Ang barang na dulot ng kasalanan, anak, ay mahirap gamutin, lalo na kung ang pinasakitan mo ay isang mabuting tao. Yan din po ang sabi ng albularyo. Kapatawaran lamang ang natatanging paraan. Ay, nako, Ricky, naway huwag magbago ang pagtingin mo sa iyong nanay Toyang. Mabuti siyang tao, mapagmahal na asawa at ina. Nagawa niya lamang ito sapagkat mahal na mahal niya si Carlo. Nag-iisa lamang namin siyang anak. Tay, nasa ibang bansa pa lang kami ni Carlo. Alam ko na mabuting tao si nanay. Kayong dalawa, nakikita ko ang kabutihan ninyong dalawa kay Carlo. Naging madamdamin ang usapan namin ni Tatay Raul. Nagpasalamat siya sa akin sapagkat nauunawaan ko si Nanay Toyang. Paano ko ba huhusgahan ang isang ina na ginawa lamang ang bagay na yun para sa kanyang pinakamamahal na anak? Kinabukasan, muli akong nagtungo sa bayan para magmatsyag, at habang tumatagal, lalong nagiging kalunos-lunos ang sinasapit ng dalawa. Ayon sa ibang kapitbahay, mas matindi pa ang nangyari kay Sanya sapagkat ang mga higad ay lumalabas na sa kanyang pribadong katawan. Tila nanginig ako sa aking narinig, lalo na kung paano nila ilarawan ang impit na sigaw ng dalawa dahil sa sakit. Umuwi ako at naabutan ko si Carlo sa hardin. Nagpapahangin doon ang aking kaibigan. Napangiti siya nang ako ay makita, at ganoon din ang aking itinugon sa kanya. Masaya kong makita na kahit papaano ay nakakangiti na siya kahit ramdam ko pa rin ang pait sa kanyang mga mata.
Kinumusta niya ako at tinanong kung saan ako nang galing. Gumuhit sa aking muka ang lungkot at pangamba na kanya namang ikinabahala. Tol, bakit? May problema ba? Saan ka galing? Sa bayan, Tol. Sa bahay ninyo. Naroon pa ba yung mga hayop na yon? Si Sanya, nandun pa ba siya? Wala na, Tol. Pero baka isang araw mabalitaan mo na lang. Paglalamayan na sila. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong paglalamayan? Hindi mo alam? Hindi. Ano ba yun? Wala ako sa posisyon na magsalita, Tol. Mainam na ikaw na lang ang makakita. Tara sa bayan. Umalis kami ni Carlo para puntahan sina Sanya. Panahon na siguro para siya ang makakita. Para siya mismo ang makapagdesisyon kung patatawarin niya ba ang kanyang asawa at ang kanyang kaibigan. Nang makarating kami sa bayan, narinig agad ni Carlo ang usap-usapan patungkol sa nangyari kina Sanya at Marcus. Ang una naming pinuntahan ay si Marcus at halos masukan ako sa nangyari sa kanya. Pumutok na ang lahat ng lumulobong parte ng kanyang katawan at halos lumabas na ang mga laman noon. Maging si Carlo ay halos masuka na rin sa sinapit ng dati niyang kaibigan. Nang makita siya ni Marcus ay agad itong humingi ng tawad. Kahit hindi pa makapagsalitang masyado dahil sa mga sugat sa kanyang katawan, ay nagawa niya pa ring manikluhod sa kanyang dating kaibigan. Karma mo yan. Sa pang-aahas mo sa akin. Kulang pa yun sa sakit na nararamdaman ko. Mas matatanggap ko kung ibang taong gumawa sa akin nun. Ang hindi ko matanggap, ikaw ang gumawa. Pagdusahan mo yan. Carlo, Tol, wala na bang puwang sa puso mong pagpapatawad? Nagsisisi na siya. At ayon sa mga kapitbahay dito, hindi lang si Marcus ang inakit ng asawa mo. Marami sila. Si Marcus lang ang tanging naabutan mo. Hindi sana siya pumatol, Tol. Dahil alam niyang asawa ko yun. Karma niya yun. Dahil makasalanan sila. Hindi lang yun basta karma, Tol. Binarang sila. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bago mo alamin, puntahan mo muna si Sanya. Baka sakaling kahit nakagawa sila ng kasalanan sa iyo magawa mo pa rin patawarin. Nagtungo kami sa bahay ni Sanya. Nang makita si Carlo ng pamilya ng kanyang asawa ay halos gumapang ang mga ito papalapit sa kanya at humingi ng tawad. Ang ina nito na wari ko'y nasa 61 ay gumagapang papalapit sa kanya at nagmamakaawa. Nangayayat na ito sapagkat hindi na makatulog kakabantay sa kanyang anak. Sinabi ng matanda na alam niyang may kasalanan ang kanyang anak, ngunit sana ay kahabagan pa rin ni Carlo ang kanyang asawa. Nang pumasok kami ay hindi na nagtagal sa loob ang aking kaibigan. Nakita niya ang kalunos-lunos na sinapit ng dati niyang asawa. Ang mga higad at uod ay lumalabas sa lahat ng parte ng kanyang katawan, maliban sa mata. Halos butot balat na rin ito at animoy bangkay na hindi pa nalilibing at butot balat na lamang. Ang tanging narinig lamang ni Carlo kay Sanya bago lumabas ay ang paghingi nito ng tawad. Sinong gumawa niyan sa kanila, Tol? Hindi na lamang ako umimik at sa pamamagitan ng pananahimik ko ay alam na ni Carlo kung sino ang may kagagawan noon. Nanlaki ang kanyang mga mata habang sinasabi na kailangan na naming umuwi. Ngunit bago pa man kami makaalis ay nagsisigaw ang dati niyang asawa. Pumasok kami at halos pinagsisihan ko kung bakit ako sumama. Hindi ko talaga makakalimutan ang nangyari kung paano halos napupunit na ang balat ng babae na tila hinihila nito. At kapag nahati ang balat ay may lalabas na mga insekto sa kanyang katawan.
Tumakbo si Carlo at sumunod naman ako. Alam ko na kung saan siya pupunta. Pagdating namin sa kanilang bahay ay nagsisigaw siya na tinatawag ang pangalan ng kanyang ina. Nagtataka naman sila Mang Gaston na sumunod. Nakatayo kami sa ibaba habang si Carlo ay pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Si Tatay Raul naman na galing sa gubat para maghanap ng halamang gamot ay nagulat kung bakit nag-uumpukan kami sa loob ng kanilang bakuran. Magtatanong pa sana siya nang marinig ang boses ni Carlo mula sa itaas. Nay, ba't mo namang ginawa yun? Alam kong kayong gumawa nun sa kanila dahil sinaktan ka nila. Sinaktan nila ang kaisa-isa kong anak. Nay, oo, sinaktan nila ako, pero hindi ko hiniling nagantihan mo sila. Kung makikita mo lang ang sitwasyon nila ngayon, hindi mo gugustuhin na mangyari sa akin yun, Nay. Nakikiusap ako. Bawiin mo na ang sumpa mo. Pakiusap, Nay. Ganun na lamang makadali sa'yo para sabihin yan. Ha, anak? Hindi mo alam kung saan ang pinaghuhugutan ko ng galit dahil hindi ka pa naging isang magulang. Kapag magulang ka na, ay mauunawaan mo ang lahat. Nay, huwag mo nang ilubog ang sarili mo sa kasamaan. Darating ang panahon, iiwan niyo rin ako. Nanaisin mo ba na habang buhay akong usigin ang konsensya ko dahil ako ang dahilan kung bakit niyo nagawa yon? Nay, nasaktan lang ako. Pero hindi ako namatay. Babangon din ako, Nay. Mahirap pero kayang-kaya ko to. Pagdating ng araw, tatawanan ko na lamang ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero ang pamilya ng binarang ninyo, hindi nila makakalimutan kung ano ang nangyari sa kanilang mga anak. Yan ang mabuti. Ang magdusa sila dahil sa kalokohan ng kanilang mga anak. Nay, ano ka ba? Wala ba kayong takot sa Diyos? Dahil sa galit binabalot na ng kasamaan ng puso ninyo. Kayo pa ba nanay ko? Parang hindi na. Nay, nakalimutan nyo na ba? Na sa kabila ng pang-aasar sa akin noon na anak ako ng mambabarang, si Marcos lang ang tanging tao na hindi natatakot sa inyo. Isa siya sa nakikipagbasag ulo para lang ipagtanggol ako sa mga kalaro namin noon. Oo, nagalit ako sa kanya dahil sa nangyari. Pero hindi ko hinangad na mangyari sa kanyang bagay na yon, Nay. Ang taong unti-unti mong pinapatay dahil sa galit mo. Ang taong minsan nakipagpatayan para maipagtanggol ako sa mga taong hinuhusgahan ako. Kaya kahit gaano kalaki ang pagkakasala niya sa akin, hindi ko hihilingin kailanman na tapusin ang buhay niya. Narinig kong umiyak noon si Nanay Toyang. Kaya umakyat kaagad si Tatay Raul para tingnan ang kanyang mag-ina. Bawiin niyo na ang sumpa, Nay. Kung gusto niyo pa ako makita. Anak, alisin niyo na yung itinanim niyo sa kanilang katawan. Pakiusap. Hindi kayo mapapatawad ng Diyos sa ginagawa ninyo, Nay. Kaya kung hindi niyo yun aalisin, isipin niyo na lamang na kasama nila akong mamamatay dahil hindi na ako magpapakita pa dito kahit kailan. Carlo, anak! Anak! Carlo! Hindi na sila nilingon ni Carlo at dali-dali itong bumaba. Hinawakan ko pa siya sa braso para pigilan. Para sa akin, nanay pa rin niya si Nanay Toyang at masasaktan ito sa kanyang gagawin. Tol, wag namang ganito. Tol, ito lang ang tanging paraan na naiisip ko para lumambot ang nanay ko. Magtiwala ka sa akin. Carlo, anak ko! Carlo! Nauunawaan ko ang gustong ipahiwatig ni Carlo noong mga oras na yon. Marahil sa ganitong paraan niya mapapakalma ang kanyang ina. Alam niya kasi na pipiliin siya ni Nanay Toyang kaya ganun na lang ang kanyang kondisyon.
Para sa akin, matalinong hakbang at malakas ang kutob ko na mas pipiliin ni Nanay Toyang si Carlo. Toyang, pakinggan mo ang anak natin. Mas gugustuhin ko pang mamatay na lamang kesa hindi siya makita. Pakiusap asawa ko. Nay, alam ninyo, sa ibang bansa pa lang alam ko na kayo'y mambabarang. Walang nililihim sa akin si Carlo, ngunit ang pagiging mambabarang niyo ay hindi naging dahilan para layuan ko siya, kasi alam kong mabuti kayong mga magulang dahil nakikita ko ang kabutihan niyo kay Carlo. Toyang, patawarin mo na sina Marcos at Sanya dahil natitiyak kong napatawad na sila ng anak mo. Kung hindi pa niya napapatawad ang dalawa, hindi niya gagawin ang makiusap na alisin mo na ang sumpa sa kanila. Nay, tanggalin niyo na po ang sumpa. Si Carlo na lamang po ang isipin ninyo. Oo nga naman, Toyang. Katulad ng pagpapatawad ko sa iyo noon nang malaman kong si Raul ang mahal mo. Napatingin kami kay Mang Gustin nang marinig namin ang kanyang sinabi. Napakamot na lamang sa ulo ang matanda at sinabing kalimutan na lamang namin ang aming mga narinig. Asawa ko, pakiusap, alisin mo na sa kanila ang sumpa. Bakit ba ang ingay ninyo? At ikaw, Gaston, bakit ka nakikisali dito? Anong patawad ang sinasabi mo? Dahil sa ingay ninyong tatlo, hindi ko tuloy maisip ang dasal at mga gamot na kakailanganin ko. Dahil ang mga sinasabi ninyo ang sumasagi sa isip ko. Ay nako, pasaway na mga lalaki. Nagtawanan kaming tatlo habang hinahatid ng tingin si Nanay Toyang sa kanyang silid. Kinagabihan, isinagawa na ni Nanay Toyang ang ritual para bawiin at alisin ang lahat ng kanyang itinanim sa katawan ni na Marcos at Sanya. Kami lang ni Mang Gaston ang naiwan sa kubo habang si Tatay Raul ay nagpunta sa bayan para gamutin si Marcos at ang kanyang kaibigang albularyo naman ang gagamot kay Sanya. Mahaba ang naging ritual ng mambabarang. May pagkakataon na nahihirapan si Nanay Toyang sa pag-aalis ng mga itinanim niya dahil sa kanyang mga salaguron. Ang ibang salaguron ay ayaw pumayag na bawiin ni Nanay Toyang ang sumpa, pero may bahagi naman ng kanyang mutya ang pumayag. Nakita ko kung paano nilabanan ni Nanay Toyang ang lakas ng kanyang sariling kapangyarihan. May pagkakataon na napapaubo siya ng dugo, bagay na aking ikinabahala. Nay, ayos lang po ba kayo? Huwag ka mag-alala. Ayos lamang ako, Ricky. Normal lamang ito kapag binabawi ang itinanim na sumpa. Sige na. Mapanganib para sa iyo kapag narito ka. Lumabas ka muna. Bumaba akong muli at nagpatuloy si Nanay Toyang sa kanyang ginagawa. Hindi ko na alam kung ilang oras siya sa ganoong tagpo. Ngunit ang masasabi ko lamang nung panahong yon habang nakatingin sa kanya sa itaas ay walang kasing dalisay ang kanyang pag-ibig para kay Carlo. Kaya ipinanalangin ko noon sa Panginoong Diyos na siya ay patawarin at tulungang maitama ang kanyang pagkakamali. Ang totoo niyan, ako talaga ang una nanligaw kay Toyang. Pero ang sinagot niya ay si Raul. May pagsisisi ba na hindi nyo ipinaglaban yon? Ay, Jesus, hindi naman. Kasi nakilala ko naman ang aking asawa na mas maganda pa kaysa kay Toyang. Masaya naman ako at si Raul, nakatagpo niya na isa ding mabuting tao. Yun lang naman ang mahalaga. Kaya ikaw, pag natuto ka na magmahal, piliin mo yung taong mabuti. Napangiti na lamang ako sa sinabing yon ni Mang Gaston, saka ko ibinalik ang aking tingin kay Nanay Toyang na abala sa kanyang pagriritual. Sana matapos na ang kaguluhang ito at magkapatawaran na sila, nang sa ganon ay mawala na ang problema ng buong pamilya. Nang matanggal na ni Nanay Toyang ang kanyang mga itinanim, gumaling na sina Sanya at Marcos.
Bagaman hindi pa nila nababawi ang kanilang lakas, ay nagpunta sila sa bahay ni Carlo para harapin ang buong pamilya nito. Ako naman nakikinig lang sa kanila, tahimik na nagmamatsyag. Ako na po ang una magsasalita. Carlo, patawarin mo ako sa ginawa ko. Alam ko na walang kapatawaran na nagawa ko sa iyo. Nagpadala ako sa pangungulila ko. Alam ko na naging tapat ka sa akin. Ako lang ang hindi naging tapat sa ating relasyon. Patawarin mo na ako. Hindi mo kailangan lumuhod. Hindi naman ako Diyos para gawin mo yan. Hindi. Hayaan mong gawin ko to. Dahil sa ganitong paraan ko mababayaran ang ginawa ko. Hayaan mo ako pakiusap, Carlo. Magalit ka sa akin, kasuklaman mo ako, sumbatan mo ako, para maibsan lahat ng sakit na nadarama mo. Tatanggapin ko lahat ng masasakit na salita. Dahil alam ko kulang pa yan sa lahat na nagawa ko at idinulot ko sa iyo. Sanya, tama na. Tumayo ka na. Oo, masakit ang ginawa mo. Ninyo ni Marcos. Hindi agad-agad mawawala ang sakit na yon. Ngunit ang galit ay wala na. Panahon lang ang makapagsasabi kung kailan maghihilom ang sugat na idinulot ninyo. Ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat ng panahon masaya. Patawarin mo rin ako sa ginawa ni nanay. Nagawa niya yun dahil sa pagmamahal niya sa akin. Nagawa niya din yun dahil hindi niya akalain na magagawa mo sa akin yun. Pinagkatiwalaan niya kayo ni Marcos at minahal na parang mga anak dahil alam niyang mahal kita at mahalaga sa akin ang pagkakaibigan namin ni Marcos. Hindi, Carlo. Nauunawaan ko si nanay. Wala siyang kasalanan. Ako lang ang may kasalanan. Alam ko na mabuti siyang tao, ngunit dahil sa akin, napukaw ang galit niya. Nauunawaan ko si nanay. Nay Toyang, alam kong hindi niyo ako mapapatawad. Pero humihingi pa rin po ako ng tawad. Sorry po sa mga naidulot ko sa inyo. Patawarin niyo po ako, Nay. Kayo rin po, Tay. Sorry po sa inyo. Pinapatawad na kita, anak. Dahil alam kong napatawad ka na ni Carlo. Hayaan mo ang panahon ang maghilom sa sugat ng puso ko. Balang araw ay mapapatawad din kita. Pero sa ngayon, hindi ko pa kaya yon, Sanya. Nauunawaan ko po kayo. Maghihintay po ako na dumating ang araw na yon. Pagkatapos ni Sanya ay lumapit naman si Marcos. Inalalayan pa siya ng kanyang kapatid dahil nang hina siya dulot ng kanyang pangangayayat. Nakakahabag ang kanyang kalagayan. Pare, Carlo, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Alam ko na kulang pang nangyari sa akin para maging kabayaran sa kasalanan ko. Pero patawarin mo ko. Tol, patawad. Alam ko hindi sapat ang salitang yun para mabayaran ko ang ginawa ko sa iyo. Napatingin na lamang ako kay Carlo. Makikita ko sa kanyang mga mata, hindi ang galit at hindi rin siya naaawa. Nakatingin lang siya sa kanyang kaibigan. Hindi ko alam kung tama pa bang sabihin kong kaibigan o baka dating kaibigan na lamang. Nanatili lang siyang nakatingin sa umiiyak na si Marcos hanggang sa napaluhod na rin ang lalaki. Sinayang ko naging samahan natin. Nagpadala ako sa tukso. Kung may pinagsisisihan man ako sa buhay ko, yun ay ang sinira kong tiwala mo at ang pagkakaibigan nating dalawa. Nagkamali ako, Tol. Patawarin mo sana ako. Tumayo ka. Hayaan nating ang panahon na lang ang siya maghilom sa lahat ng sugat na meron tayo. At ikaw, Sanya, alam ko na kahit magkabalikan tayo, hindi mo pa rin kakayanin kapag nalayo ako. Kaya mainam na palayain na lamang kita at tapusin na lamang natin ang lahat. Nakita ko ang sakit sa mga mata ni Sanya nang marinig ang sinabing yon ni Carlo.
Pero mas pinili niyang yumuko, umiyak at tumango na lamang dahil nakikita ko rin na buo na ang desisyon ng aking kaibigan. Mahirap sa akin ang desisyong ito, Sanya. Pero alam mo yan, dahil alam mo rin kung gaano kita kamahal. Panahon na para mahalin ko rin ang sarili ko. Magpagaling ka, ibalik mo ang iyong lakas at magsimula ka muli. Kung mahal mo si Marcos, sana'y siya na ang huli. Maging tapat ka sa kanya, dahil kahit hindi siya naging tapat sa pagkakaibigan namin, naging tapat siya sa pagmamahal niya sa iyo. Ako, magsisimula akong muli at babangon muli. Babalik ako sa ibang bansa at doon ko bubuuin ang aking sarili. Pero Carlo, kasal tayo sa mata ng... Hindi, Sanya. Pag-iipunan ko ang pagpapawalang bisa sa kasal natin. Nang sa ganun, pareho na tayong maging malaya. Ilang sandali pa, tumayo na si Carlo at umalis. Kami naman ni Nanay Toyang ay sumunod na lamang sa kanya. Alam kong mahirap para kay Carlo ang lahat. Mahirap dahil ipinaubaya niya ang alam niyang mahalaga sa kanya. Walang iba kundi si Sanya. Walang araw noon na hindi niya ikinukwento sa akin ang kanyang kasintahan. Halos buong araw na lamang si Sanya ang laman ng aming usapan. Kaya alam ko kung gaano niya ito kamahal at kung gaano kahalaga para sa kanya. Pagdating namin sa bahay ay nag-usap kami nila Nanay Toyang. Isang madamdaming pag-uusap na hanggang sa kasalukuyan ay aking naaalala. Mga alaala na hindi ko makakalimutan dahil nakita ko kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Anak, patawarin mo sana si Nanay. Hindi ko sinasadya na magawa ang bagay na yon. Mahal na mahal kita dahil ikaw ang nag-iisa naming anak. At ikaw ang pinakamahalagang regalo na natanggap ko. Dahil sa iyo, nalaman ko ang tunay na kaligayahan at kahulugan ng buhay. Binigyan mo ng kulay, kayo ng tatay mo ang dating malungkot at madilim kong mundo. Patawarin mo sana ako. Patawarin mo si Nanay. Alam ko, Nay, na nagawa mo lamang yon dahil sa pagmamahal niyo sa akin. Nauunawaan ko po kayo. Dahil bata pa lang ako, alam ko na kung gaano niyo ako kamahal. Patawarin niyo ako, Nay. Dahil sa akin nakagawa kayo ng kasalanan na hindi niyo dapat ginawa. Mahal na mahal ko po kayo ni Tatay. Mahal na mahal ka rin namin, anak. Baka naman gusto niyo akong isali dyan. Nandito rin po ako. O siya, halika na nga. At dumating na ang araw ng pag-alis namin ni Carlo. Malungkot man, ngunit nangako kaming magbabakasyon ulit. Naging madamdamin ang aming pag-alis at maging ako ay naging malungkot din. Napamahal na rin kasi sa akin sina Nanay Toyang at Tatay Raul, maging ang mga mababait nilang kapitbahay na medyo may kakatihan ang dila. Dahil sa lugar na ito, natuto ako sa maraming bagay. Makalipas ang 1 taon, ibinigay na lamang ni Carlo ang bahay niya sa bayan kina Sanya at Marcos. Tuluyan na rin nilang napatawad ang isa't isa at tuluyan ng kinalimutan ang mga bagay na hindi na dapat alalahanin pa. Ilang taon pa ang lumipas hanggang sa napawalang bisa na ang kasal ni Sanya at Carlo, at sa puntong ito ay may bagong pag-ibig na rin ang aking kaibigan. Walang iba kundi ang aking kapatid. Alam ko na magiging masaya rin sila at maging ako dahil bayaw ko na si Carlo na alam kong tapat kung magmahal. At lalo kaming naging masaya nung magkaroon na sila ng anak. Umuwi kami ng Pinas para magbakasyon at masayang-masaya ang aming mga magulang dahil sa bagong dating na pamilya. Taon 2004
at 2,000 na maalam na sa mundo sina Nanay Toyang at Tatay Raul. Pero nagpatuloy pa rin ang buhay namin at naging masaya sa ibang bansa.